Wag ho muna tayong mag-McDo. McDon't po muna tayo, McDon't. Hanggat si Vice Ganda ang endorser niyan, wag po muna tayong tumangkilik ng McDonald's. Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na dyan sa Mindanao. Gagamit ka ng mga, alam nila, sikat na tao yun eh. Sikat. Influencer. Basta alam lang nila sikat yung tao. Ah? Hindi na nila iniisip kung sira ulo yun o hindi. Di ba? Oo nga, tama. Okay, isipin, ang kanyang gawain magpatawa. Okay naman yun. Marami naman tayong komedya. Maraming komedyante. Nakita mo naman yung mga institusyon sa komedya. Dolphy. Oh, King of Comedy. Sino ang makikipagdebate na yung mga tao ngayon nakapagbigay ng talagang kasiyahan, pagpapasaya sa marami nating kababayan? Lalong-lalo na sa kahirapan ng buhay, di ba? Panchito, di ba? Aping dal. Kita nyo, totoo naman talaga ito eh. Ibang-iba yung style ng mga joke noon. Hindi nyo napapansin. Ako, gusto ko yung mga joke noon eh, lalo na yung kila Dolphy. Yung simple lang, pero may lalim. Yung kila Babalu. Siguro yung mga kapanahunan natin na yung ganun eh. Para bagang ganito yan. Nawala na yung mga gumagawa na magagandang music ngayon. Hindi, honestly OPM. Kung gusto mo makarinig ng mga magagandang, lalo na especially yung may theory. Sabi nga may music theory. Di ba? May ganun eh. Kung bumalik ka doon sa luma, kahit ito'y sa Pilipinas o maging sa Hollywood, bumalik ka. Kaya nga, usong-uso yung sa Hollywood o yung sa Amerika, sa ibang bansa, yung sinasample. Yung nanggagaling, sabi ng sample, kukuha from other music, from the past, tapos ilalagay sa bago. Papalitan ng drums, konting bass, dadagdagan, iibahin. Yun yung tinatawag na sinasample. Bakit? Kasi nga ang gaganda ng mga music nung nakaraan. Kahit sa Pilipinas, ganun din. Pag yung mga music dati na napakagaganda, alam mo yung mapapakanta ka ngayon, pambihirang Ginoo. Ayoko na lang magbanggit ng mga kanta eh. Parang kabayo eh. Di ba? Ayoko na lang. Bahala na lang kayo manghula ng kung anong song yun, di ba? Nyek nyong. Ang layo kasi, kahit yung mga hip-hop noon at hip-hop ngayon, yung hip-hop ngayon, grabe, talagang basta maka-auto-tune tapos na usapan eh. Iba yung hip-hop noon. Yung hip-hop noon talagang malalim eh. Ngayon wala na. Bumabaw. So ano ibig ko sabihin? Ganun din yung sinasabi ni Marcoleta. Yung kay Vice Ganda, walang kwenta yung patawa niya compare doon sa mga dating komedyante na wala na ngayon. Yun. Chiquito. Marami. Pagpapasaya. Isang lehitimong gawain. Isang lehitimong profesyon. At talaga namang kailangan ng isang lipunan. Alam nga naman, puro lang tayo kalungkutan naman. Hindi naman pa pwede yun. Wala bang, di ba? Oo. Pero kapag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa, para alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Di ba? Pangalipusta, panlalait. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun, Nelson? Parang binanggit nyo kanina, parang Pareto. Ikaw lang sumaya. Pero yung isa ay pinalungkot mo. Hindi, malayo ang Pareto ron eh. Meron doktrina pa yun, kaya ayoko na lang palawakin. Ang ibig ko sabihin doon, kung talagang ang gawain, kung talagang legitimate, ba't hindi ka ba makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? Yun. Siguro pwedeng tanungin eh. Wala bang kamag-anak yun na magpapayo sa kanya? Yun talagang tunay na kamag-anak. Kaibigan. Kaibigan kaya. Nakakaawa eh. Di ba? Sino bang tao ang masasabi mo na walang kapintasan? Lahat naman ng tao. Tama naman. Pero huwag kang
Huwag mong gagawing Huwag mong katatawanan. gagawing Ang kapintasan katatawanan ng- yun eh. Lalong-lalo na ikaw ang pinakamaraming kapintasan, halimbawa. Sa bagay, oo. Siya nga, may problema sa sarili niya eh. Mm. Hindi niya malaman kung lalaki siya o babae siya. Naku po, patay tayo. Hindi, alam mo, parang pareho kami ng pananaw ni no? Ni Marcoleta. Yan din yung nais, di ba? Yung sinasabi ko sa inyo. Paano mo yan? Kasi nga, siya nga mismo confused. Paano magbibigay ng magandang masasabi mong joke yan o magkakaroon ng maayos na buhay yan kung ikaw mismo, di ba? Problema yun. Alam mo, sa psychology, ang tawag doon yung cognitive dissonance. No? Marami tayong masasabing doktrina eh. Ang katapus-tapusan lang yan dapat para ang ating bansa ay maging progreso. No? Lahat tayo, ano man ang profesyon natin, magpakasigasig tayo, magpakasipag tayo. Yan. So, ayan po ang sinabi ni Marcoleta. Alam mo, maganda yung niya eh. Kaya dapat, alam mo kasi, kaya ako ito din ang pananaw ko dyan eh. Kaya ganyan yan yung kabastusan ni bunganga nito ni Vice Ganda. Kasi nga po, honestly, medyo napapag-iwanan na ho siya pagdating do sa mga bagong komedyante. Aminin niya na o hindi. Ano lang ang meron siya. Ngayon, sa totoo lang, pera tsaka power of endorsement. Pero yung joke niya, wala na. Kaya nga, merong tuloy sinasabi, etong si Vic Rodriguez, si Attorney Vic Rodriguez, patungkol ho dito kay Vice Ganda. Oh. Ang ating pong pamagat, August 15, 2025, i-boycott at ihuhulog. Dalawang topic po ito. Yung i-boycott, ito po yung usapin naman doon po sa nagsalaula sa kalagayan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam ko, nakakatiyak ako, kilala nyo ito. Pag-uusapan natin ito. Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. I-boycott, ito po'y tumutukoy doon sa taong kumutya kay Tatay Digong. Nako. Doon sa taong kumutya ng hamak, nagmaliit sa lahat ng DDS o yung diehard Duterte supporters. Sa lahat ng mga Pilipinong pilit ginagawang mangmang. Sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa kapwa Pilipino at nagmamalasakit sa isang kapwa natin Pilipinong nakapiit ngayon dyan sa The Hague nang wala namang kaso na inialay ng sarili niyang gobyerno sa kamay na naglalaway na banyaga. Ang pinatutukuyan po natin dito sa i-boycott ay walang iba kundi itong nambastos kay Tatay Digong. Nambastos, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Kung matapang siyang nambastos kay Tatay Digong, mausig natin siyang uusigin dito sa Tinig Maisog. Si Vice Ganda, atin pong pag-uusapan, Naku, tiyari ka ngayon. yung sahod po ngayon. Sana ay mga nanananghali kung kayo po'y nag-iisip-isip. Luzon, Visayas, Mindanao. Lahat po, yung ating mga kapatid sa KOJC. At hindi rin pinaligtas ng Vice Ganda yung ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi pa kayo nanananghali at nag-iisip-isip at sa Visayas at dyan sa Davao, hanap po muna tayong iba. Nakahintulad o higit pang masarap dyan sa McDon't. Huwag muna tayong mag-McDon't. Huwag muna. Hanggat hindi humihingi ng sinserong patawad yung napakaangas na Vice Ganda. Huwag po nating tangkilikin na McDonald's. Tangkilikin muna natin yung sariling atin. Nandiyan naman ang Jollibee. Libreng advertisement na po ito. Jollibee. Kung hindi natin maiwasan, lalo na yung mga bata. Naku, yung mga anak ko ay pakikiusapan ko rin muna. McDon't muna tayo, McDon't. Jollibee o kaya isa pang homegrown na produkto, yung tinatawag po nating Andox. May fried chicken na rin po sa pagkakaalam ko yung Andox eh. Kalimutan po muna natin itong McDon't. Huwag ho kayong tumangkilik ng kahit anong produkto, lalo na yung sugal. Total, ang pangalan niya Vice, bisyo eh. Hindi ho tayo yayaman sa sugal. Huwag ho kayong magsugal. Huwag ho kayong maniwala. Ang kumikita lang ho dyan yung Vice Ganda.
Sa sugal, wala ho kayong panalo dyan. Maniwala kayo sa akin. Magbanat tayo pare-pareho ng buto, kagaya ho ng ginagawa natin araw-araw. Iwasan ho natin. Lahat po. At yung pangalawa, yung ating titulo, ihuhulog. Ito po naman ay after my own malalimang analysis, mukhang ihuhulog kung hindi pa. Yan, ibang issue na po yan. Pero ang sinasabi lang ho dito ni Attorney Vic, it's time, di ba? Para itong loko-loko na ito ay matuto din sa buhay. Ano lang, kasi kita natin, bumagsak yung kanyang, di ba, nabawasan ng 1 milyon yung kanyang subscriber. Malaking bagay yun. Di ba? At the same time, may balita nga, di ba, na si Heart Evangelista ang ipinalit sa kanya. Ngayon, para iparamdam talaga natin doon sa mga, kasi itong tao na ito, wala saan ang problema eh. Wala namang problema na ikaw ay magbigay ng iyong opinion mo patungkol sa isang tao. Kaya lang, merong limitasyon. Di ba? Halimbawa, tayo, di ba, meron tayong mga hindi na nagustuhan nung panahon ni Pinoy. Pero patay na yung tao eh. Hindi na maganda ang kanyang para tayo pa ay manlait dun sa isang tao. Pangalawa, si Chris Aquino. Di ba? Kita naman natin na nagkakasakit si Chris Aquino. Ako, hindi rin ako pabor. Nabababuhin nyo pa si Chris Aquino. Di ba? I mean, may limitasyon. Di ba? Wala na sa gobyerno yung kapatid niya, wala na rin sa gobyerno, hindi naman nasa gobyerno to si Chris Aquino, may sakit pa. Huwag na natin idamay kung ano mang kasalanan ng mga dilaw. Yeah? Sa akin, ganoon din kay Pangulong Duterte. He is suffering there na na. So may limit sana. So dahil sa kabastusan ni Vice Ganda, ito'y kalayaan niya. Kalayaan din natin na i-boycott ang mga ini-endorse niya. Kalayaan natin. Kaya tayo din ay nananawagan, tulad ng pananawagan ni Attorney Vic, na i-boycott natin ang McDo. Una-una, hindi naman para sa akin, hindi ako nasasarapan sa McDo. Minsan, masarap. Kaya lang, pag wala na lang kumakain. Alam mo yun? Pero it will never be my choice of food. Pag wala na kumakain, para mabilisan lang, kasi drive-thru lang, di ba? Pero kung may Jollibee, mas gustuin ko yung Jollibee kasi parang mas pa sa akin. Although hindi ko rin masyadong gusto kasi fast food din eh. Kaya nga 'di ba, tuwan-tuwa ako dito sa Five Guys dito kasi yung Five Guys dito, yung burger talaga nila, talaga nga namang beef. Pag kinain mo yung burger, tanggalin mo yung tinapay, talagang beef. Sa atin, hindi eh. Lalong-lalo na ang McDo. Ewan ko. Sabi ko nga peke na nga. Hindi naman sa peke, pero may halo. Di ba? O hindi pure. Di ba? Na masasabi nating yung kanilang beef. Sa tingin ko, pati ba naman yung endorser, peke? Di ba? Peking babae. Di ba? And then, hindi ko sinasabing ha. So, sa atin lang, na ho natin, bigyan natin ng matinding lesson itong si Vice Ganda para yung kanyang kabastusan ay mabawas-bawasan naman. Diba? Kabastusan at sana, alam mo yun, matuto na siyang, sandali, pumreno ka naman minsan. Huwag mo namang idama yung mga hindi na dapat idamay. Ang dami mong pwedeng batikusin dyan eh. Diba? I mean, ang daming kapalpakan sa gobyerno ngayon. Yung wala pa sa gobyerno ang babanatan mo. I mean, how are you paid? Hindi, that's my question. Are you paid by this government o by someone sitting in the government? Kaya tinatamaan mo mga Duterte kasi sure ako meron dating kaya tinanggihan ko kasi babanatan daw ang mga Duterte. Hindi. Kasi ang sa akin nun, parang una-una, hindi bayad yun hindi. Parang sinasabi niya, wag ka nang dyan, para wala ka ng kaso, ganyan, para hindi ka na makasuhan, bla bla bla.
Kasi gagastos ka pag nakasuhan ka. O, basta liligtas ka na sa kaso, wala ka ng kaso kahit ano, hindi ka nakakasuhan. Yan ang ano sa akin eh. O, di ba? Tapos basta babanat ka lang kay Duterte. Sabi ko, ulul. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ko kaya yung ganun. So, ibig sabihin, meron talagang mga ganyang nilalang. I mean, may ganyan talagang grupo. Di ba? So, ang tanong ko, Vice, ganyan ba ang kaya mo binabanata ng mga Duterte? Lalong-lalo na si Pangulong Duterte na wala naman ng kinalaman sa gobyerno. I mean, ang tanda-tanda, no? Hirap na nga maglakad. Gusto mo pang anuhin. Di ba? O dahil ba talagang hindi lang magandang relasyon mo sa tatay mo? Kaya wala kang galang sa tatay. Ano ba talaga? Ha?